kakayanin ni Zaida, hindi nagugusto yung ibigay yan. I mean, heavily contested yan ng parehas na teams, right? Yisun Shin has been such a problem sa kung sino yung makakalaban nito, whether it's a Lancelot. Dahil dun sa pagkuha ng objectives, you also have other things, pero makaka-apekto din kung ano yung magiging mapa natin. And there you go. My favorite's there. Ito na, babahain ang Land of Dawn Wag naman. para dito sa Expanding Rivers. Pero ang maganda dito, men, 4-0 ang Aurora. Kung yung game number 2, wala pang panalo ang Aurora sa Flying Clouds. Ito naman, feeling ko familiar territory sa kanila. Ito talaga yung mapa ng Aurora, if I'm being honest. Expanding Rivers is the best map para sa Aurora sa ginagawa nila, sa pagzozone ni Light, sa pagdodouble lane ni Doming, sa pagsama ng maaga sa mga turtle, pati sa paghuli ng mga jungle sa loob ng jungle ng kalaban. Yeah. Lahat ng nasa playbook ng Aurora Gaming ay ine-expand ng Expanding Rivers. Yun nga eh, kaya nga Expanding Rivers. Oo nga naman. Pero lahat ng teams, actually, dito talaga kilala ang Aurora dahil nga sa explosive na early game nila. And kung early game ang pag-uusapan, napakalaking puntos pre pag naka-Expanding Rivers. Kaya lalo sa mga heroes din, nagagalawin nyo. Pero tinuturo na ni Ubi, inalis na agad. Inalis na. Kanina pa natin pinag-uusapan eh. Hindi at this point proven na kaya talaga at napakalakas mag-Yisun Shin ni Zaida. Kaya naman tatanggalin ito ni Coach Master the Basics. Ang magiging sagot naman dito ng side ng TNC Pro Team ay pagtanggal ng Harith, which is something historically speaking ay ginagawa ng Aurora Gaming. Ballsy move pero ginagawa nila. Nagpa-first pick Harith sila pag trip-trip lang at minsan gumagana yon. Parang posible nga na makakita tayo ulit ng Fredrin making his entrance towards this game. Pwedeng yung Hayabusa and the Lancelot matchup could be an option considering na nawala yung Yisun Shin. Kasi pag YSS bukas parang nandidilim yung paningin ng mga players na parang, sige, ito na lang kunin natin kasi malakas to eh. Gamay mo naman to, di ba? Sanay ka naman na dito. Pero that gives a lot more stories to tell para sa ating dalawang teams. And Coach Eto Max, pag hindi mo tinanggal yung 1-1 dito, may malaking chance na mag-1-1 muli ang side ng Aurora Gaming. And if ever naman hindi nila tanggalin yung 1-1, at least magkakaroon ng, if ever tanggalin naman yung 1-1, magkakaroon lang ng trade between the Lancelot and the Yisun Shin. In which case, pakiramdam ko baka mas kunin na ng Aurora yung Yisun Shin. Ay, actually, wala na palang YSS. So magkakaroon ng Lancelot Prayo dito, if ever. Kasi ang mga may isip mo lang na ipang tapat dyan is Hayabusa, may panakanakang Joy, pero kung gusto mo na medyo safe, Fredrin ka. Pero sa Expanding Rivers kasi dito magkakatalo yan eh. Ano ba ang maganda na hero para sa Expanding River? Magfe-Fredrin ka ba dito? Open ang 1-1 by the way. Yes. Pwede kunin ng Aurora. Tapos may CC din ulit. So I think that's another potential thing na i-repeat, rinse and repeat lang ulit eh. Tapos may Lancelot pa. So, ang daming binuksan ng TNC by taking away the Granger instead. Ngayon ang tanong, Aurora Gaming, are you actually gonna take the 1-1? At ayun na nga, kukunin nila ang 1-1. And Lancelot is open to take para dito sa TNC Pro Team. I feel like kung Yisun Shin player, tapos bigla mong bigyan ng tank jungle na by the way ay Fredrin bukas naman, parang mas gugustuhin mo na Lancelot na lang yung ibigay mo. At least may pang-abot din doon sa 1-1. And hindi kasi kilala itong si Zaida sa mga tank jungle talaga, no? Parang from amateur days, assassin na talaga ang inilalabas dito. Lalo na sobrang notorious at talamak yung mga funny nito noong mga time na yun. Pero tama ka dun eh. Kuha na sila ng Lancelot dito. Plus, I think XP lane. Or even ang Kalea. Open din yung Kalea. Ay, oo nga, Kalea pala. Pwede silang mag-Lancelot Kalea dito. Isa sa mga strong openers talaga ng red side, historically speaking. Pero baka iba na naman yung luto. Kanina pa kasi iba yung luto dito ng side ng TNC Pro Team eh. Iba nga talaga. Men. Oo, iba ang luto ng TNC Pro Team ngayong araw na to. It's still going to be the CC plus the Kimi. This time sa kamay ni Lancy. No? Malayo nang ilipat yan sa gold lane. Ngayon, Aurora Gaming, pwede nilang balansehin. In fact, I would say open pa rin yung Uranus ng maaga dahil kakailanganin ng 1-1 ng oras. Yung branding ng TNC ngayon is to be quite unpredictable kasi yan ang kinakailangan nila. Aurora has faced a lot of similar compositions towards their wins kung bakit sila nananalo. Sobrang sanay sila in experiencing some of those heroes to the point na talaga nagiging dominante yung kanilang early game. So if you're TNC, you're gonna have to think outside of the box. Hanap ng paraan kung ano yung magagawa. Pero ito, yung Lapu-Lapu at yung Fredrin, another one of those Edward classics. Lapu-Lapu, Fredrin. At now for TNC Pro Team, pwede na rin silang kumuha ng kanilang jungler kasi magkakaubusan na to kung sakaling hindi pa nila kukunin pa. And hindi natin alam kung gaano ka-komportable kasi hindi natin masyado nakikita yung mga ibang hero kay Zaide. So dito natin mapopost yung
interesting question kung komportable ba ang TNC Pro Team na i-relegate yung jungle pick nila sa kaduluduluhan ba ng draft na ito. Oo, kasi baka maiwan sa kanila dito ay mga baka mauwi pa nga sila dito sa mga Akai hero, Akai jungle, which is hindi naman tayo hindi masama, at saka hindi masama against a Fredrin. Kung objective na pag-uusapan. Ano kaya ang magiging decision nila dito? Lahat sila tayo available. Ayan na. Sabi na hindi. Huwag na tayo huwag na tayo maglukuhin ng mga sarili natin. Iba man ang luto, kailangan nandito pa rin ang key ingredient. It is the Lancelot locked in para dito sa TNC Pro Team. Naghahanap pa rin ang side ng Aurora ng kanilang roamer pati na rin mid laner. I feel like if you are gonna get the Farsa ng Red, actually hindi na pala kailangan ng Farsa ng Red 4, no? Oo, meron na. Pwede na rin silang magtanggal ng burst damage dito for Aurora Gaming kasi sa totoo lang yun ang hinahanap kayo ng Aurora. Kulang sila. In fact, sobrang kulang sila sa burst damage. I think nakikita ko dito mga Kagura, Farsa, available sa kanila. Even yung mga Selena kasi hindi natin masyado nakikita. Yeah. Pero for sure, ang Aurora ay naghahanda din. Baka nga makakita tayo dito mamaya ng mga sisilot kasi kahit pa paano safe naman siya kung iisipin mo. Pero Novaria ang inalis and ayaw mo rin kasi na may vision no? Ganun kalalim yung hugot ni Coach Etomac sa baul. Even the Novaria, hindi niya pinalagpas dito. Even when the Farsa is still available para sa kanilang kupunan, there is a potential na, that they're gonna try to pick something else na magkikater or sasagot doon sa hero na yon, which is the Farsa. Yung Arlot naman ang tatanggalin ng Aurora because they don't want to make some playmakers galing doon sa ginawa ni 3mar kanina nung game number 2. They want Edward to initiate first and be the one to set up the tempo para sa Northern Lights. And most likely, no, kung ganun yung magiging itsura ng banning phase dito sa Aurora Gaming, baka ma-relegate ang XP lane ng TNC Pro Team to just playing something close to Uranus or Esmeralda. Yung mga humaharap lang talaga. Pero hindi pa naman kasi Esmeable itong Aurora composition na to. In fact, medyo masama nga mag-Esme dito kasi may kalaban kang 1-1. At yung Lapu-Lapu, okay lang naman yung matchup na yun sa'yo eh. So, I'd say Uranus still is the answer here if you're TNC Pro Team. Well, maganda ang Uranus dito pero ang magiging worry lang ng TNC ay yung crowd control. Ito na, crowd control. Ang sinasabi natin, Franco, Iron Hook, Bloody Hunt. Pero anong kailangan nilang paghandaan ito? Magkakare ba sila dito? Magbe-Beatrix ba dito ang TNC? No. Kasi kailangan may kasama tong Franco. Magse-Sicilian kaya dito ang Aurora Gaming. In terms of late game, kasi kung Sicilian maganda na meron sila, may Farsa option pa naman, pati na rin Valentina. Pero sa ngayon kasi wala pa masyadong Valentianable na mga IMU-able na mga hero dito, bukod na lamang sa Franco. And even then, hindi ganun kalaki yung Bloody Hunt na value para dito kay Yue. So I think the smartest option, baka pwede mo pang i-gamebot kay Kagura at Eve. Oo, ganda nito. Isipin mo. Kakaiwas din naman. Doc and Eve. Yan na. Kanembot na nga kay Eve. Napakalagkit ng dance floor para dito sa Aurora Gaming. Kapag nahuli yung mga frontliners, ito yun, mahirap na magsisi dito. Dahil sa Eve tsaka sa Badang, naging mahirap maging magsisi para sa TNC Pro Team. And as expected, ayan na nga yung Uranus ng TNC Pro Team. Nag-worry ako dito. DPS, meron naman ang TNC. Pero ang daming pang-abot ng Aurora dito sa kay Lancy. So kailangan mas maging maingat at maging doble trabaho para kay Chakno na protektahan yung kanilang jungle at protektahan itong mid lane. Tsaka pag nakulong na sila dun sa real world manipulation, mahihirapan na silang gumalaw eh. Aside from the slows, you're gonna have to risk a lot of those crowd control skills na meron ng Aurora for them to win even the smallest of team fights kung sakali mag-aamok ang TNC. Yung iba kasi minamaliit din yung real world manipulation. Parang labas lang tayo dyan. Pero yung extra second na maiipit ka dun sa kaduluduluhan ng real world manipulation, nagiging sapat yun paminsan. Nakakailang bagsak pa ng real world manipulation. Pero let's see kung paano papagalahin ito again. Ito na yung game number 3. So sino makakakuha nito ay madideklara na for sure ng kanilang magiging kapalaran. Dahil nga naman ang inilalaban dito ng Aurora Gaming ay yung pang-11 win nila dito at pang-secure doon sa kanilang upper bracket at yung first seed na hinahanap nila. And ang TNC Pro Team naman kahit papano para doon sa kanilang playoff slot.
Oo. Ibang klase din kasi yung makapuntos ka talaga sa Aurora Gaming. It's one of the most important things para sa TNC Pro Team dahil wala masyadong nakakagawa nito. In fact, Falcons pa lang ang nakakakuha ng puntos mula dito sa Aurora. For the longest time, hindi pa rin nakakahanap ng team na makakatalo sa Aurora. Sa ngayon, ang gugulo na rin si Chuck Mamba. Pero kamuntigan pa nga, Demon Kite still securing that. Purple ba? Ngayon ay medyo nakikita natin na mabilis talaga ang pag-ikot dito ng Aurora, which is expected naman. And dahil nga dito sa Badang, and ito kasing hero ni Yue, lalo na sa mga changes na nangyari, ang bilis mag-clear eh. Ang bilis din mampok. At naramdaman ko na humap di rin eh. Oo, tsaka tingnan mo no, sa mga emblems natin, Wilderness Blessing on both Light and Yue. Napaka-importante niya no, ng expanding reverse game dahil mas mabilis din nilang magagamit itong mga buff na nakukuha nila para mang-rotate at mang-poke out ng miyembro ng TNC Pro Team. May flicker kaagad na gagamitin itong si Chakno just to avoid crisis. So medyo okay pa ang kupunan ng TNC pero that is a crucial take. Lalo na kung gugustuhin nila na makakuha kaagad ng pick-off right from the start of this game. No, napaganda pa nga eh. And again, debut pick para dito kay Chakno sa isang Franco. Doon nakikita na natin itong mangilan-gilan sa ilang mga players, specifically dito kay Light, na kung saan naalala ko nung recent na match nila eh, sobrang ganda ng naging performance niya sa isang Franco, no? Oo. Okay, ngayon ay medyo kinakalmahan lamang ng Aurora Gaming dahil nga magsisimula na ang unang laban dito sa Pagong. Doming kahit ay iniipit ni Benny, maaga ata siya makakapag-clear at pwede ata siya sumama dahil expanding reverse to play. Oo, hindi mo talaga ma-discount na pwedeng sumama ang Gold Daners pero kalahati na agad buhay ni Chakno. Linis yung kuha ni Demon Kite ng Turtle. Tila nakakapanibago na naman ulit kasi walang masyadong nangyayari. Kung sakaling merong laban, there's just little fights. Kumbaga, ambahan lang, sampalan lang sa mukha. Diba wala talaga yung may kasamang kung ano man. But at this point, if those are the small fights, it's Aurora that's gonna take it. Tsaka honestly, sa mga ganitong mga laro na tahimik, ang sarap manood sa minimap. Tignan nyo yung pwesto ni Yue pati ni Light. Kanina pa magkadikit yan. Anytime na may nakakasalubong sila, grabe yung threat na may mapopoke out sila, may makukulong sila. Ang hapdi din kasi yung matatamaan ka ng pader ng Badang tapos mabababad ka sa mga skills na isang Eve. Nakakainis din yan eh kasi na nawawala yung nadidiskaril yung plano mong galaw, 'di ba? Kunyari, ang goal mo dito ay mag-dash in, maguguluhan ka, 'di ba? Kasi itutulak ka and at the same time spammable na rin halos itong folks na to from Light and itong Eve, Light tuloy Badang. And si Trimar lumilibot-libot na. Ito yung pros eh, kapag ang bilis mo mag-clear ng lane. Gagalaw ka na kagad na gagalaw. Oh, tsaka yung level 4 power spike pa ata hinihintay ng TNC Pro Team. Actually, lagpas level 4 naman na yung unang siguro first item power spike para sa TNC Pro Team. Kasi meron naman silang Franco. Ang tanong na lang ay saan manggagaling yung burst damage. Most likely, tinitignan nila yung Lancelot. Pero mukhang mapipuwersa mga flicker ng side ng TNC Pro Team dahil sa ulti na yun. Sense of urgency from the Phoenix Army, specifically mula kay Lancy. Papunta tayo ngayon sa pangalawang turtle ng laban na ito na wala silang flicker heading into the major objective, and that is really gonna be very important kasi kailangan nilang ipwesto ang sarili nila ng maayos for them to get that objective. Interesting yung build path dito ni Light. Parang papunta ata siya sa Thunderbelt. Maliban lang natin nakikita yun sa rumors. Maganda dito. Naman si Edgar ng kanilang mamamataan, and Zaida is gonna take it first blood for TNC. Medyo duda pa nga ako kung sasapat yung damage nila. Pero sabi ni Zaida, hindi, sapat yan. Phantom Execution, Tortos agad. At talagang naging eksakto lang yun. Ngayon naman, TNC Pro Team, hinahawakan yung Pagong. Kalahati na ito. Di mo kailangan na talaga. Pero si Chakno ay sumisilip din. Ginugulo na rin Trimar. That is gonna be Demon Kite taking another turtle for the team. Nabawasan man sila ng isa, nadagdagan naman sila ng isang objective for those extra shields. And doon ako nagtataka for TNC Pro Team. Lamang na sila doon, pero again, it is a Fred rin. Medyo mahirap talaga kapag nakatayo na at nakatimbre na yung Fred rin doon. Medyo no choice ka na kundi tanggapin na lang na isa sa pinakamasakit talagang retribution combo yung may kasabay na Appraiser's Wrath. But right now for TNC Pro Team, ito na, sapat na yung burst damage nila para mang-burst ng mga miyembro ng Aurora. Saktong-sakto, naka-focusing mark din dito si Chakno. Oo, tsaka balikan natin dun si Demon Kite. Ang mahirap kasi dyan, pag sumasalo ng damage siya, napupulo yung crystalline armor. Kapag nabagsakan na Appraiser's Wrath, damay ka pa! Nasuntok pa!
Tapos sinamahan pa ng real world manipulation and that is not gonna be survivable. Dalawa ang bagsak sa kupunan ng Phoenix Army. Zaida doesn't get it. Instead, si Demon Kite na naman ang nakakuha ng orange and Benny Cutie yung mayakap doon sa turret just to be able to escape. Then, napakaganda setup mula dito kay Light at talagang nakulong ang mga miyembro ng TNC. Tsaka imagine mo, hindi siya nag-burn ng flicker para doon. Sa susunod na turtle fight nila ay may flicker pa rin si Light. And that is one of the most scariest things na pwedeng mangyari para sa TNC Pro Team. At tanda natin, itong badang na ito ay nag-build ng maagang Thunderbolt. So habang tumatagal tong laro na to, ay kumukunat lang at kumukunat si Light. Ito na naman si Light. Naghanap na naman ng masusuntok. This time, yung punching bag ni Trimar ang kanyang namataan. But that time, nakatakas pa rin itong si Trimar. At sakto-sakto din pala may punching bag. Oo. And parang sastakan lang at sastakan ni Light si Trimar on this Thunderbelt. And the reason as to why wala masyadong gumagawa nito sa pro play in general ay medyo mailap kasi na makapag-farm ka ng stacks. Pero sa ganitong konteksto, nahaharap si Benny Cutie, haharap si Chakno, haharap si Trimar, parang napadali yung pagsastack ng Thunderbelt dito ni Badang. No, ang ganda rin na point out mo, no? Talagang magpa-farm lang siya dito ng mga stocks. And alam mo naman, sobrang hirap niya pag napunuan. Actually, 30 stocks nga. Parang tiba-tiba ka na kapag ikaw ay ROI na. ROI ka na kagad dun sa pinondohan mo. Pero sabi nila, hindi na papayag ang TNC na makuha pa muli ng pag-home dito ng Aurora. Lalaban na sila. Traction balls ay nagamit. Nahatak yung dalawa, but still the turtle is gonna be alive. Sino makakuha niyan? The answer is still unknown. Ito naman si Edward. Samahan mo pa ng suntok. Meron akong tatlong Phoenix na na-corner. And at that time, it's Aurora taking it again. The early game is Aurora's for the taking. Ben, nahilo-helo na ang TNC dito. Kakasapakan ni Light. Oy, tuloy lamang no, katulad na lang nung sinabi natin kaninang tatlo yung flicker na na-save ni Light mula doon sa fight nila in the orange buff na gamit sa turtle fight kung saan nabigla yung TNC Pro Team at na no choice na sila kasi may kasabay na landshaker. Yun nga so swak na swak at saktong-sakto. Kaya lang, iipitin na ata nila ng TNC to Si Edward na naman na napapaligiran, but that time hindi na siya makakatakas pa. No minions para sa side ng TNC, but that's a kill. Going over to the side of Phoenix Army, Demon Kite is gonna be the one to escape. Pero mukhang mababasag na yung Torres sa taas ang Aurora. Sagot naman ay baba. Yun ang naging problema dito, no? Nag-commit ang 5 miyembro ng CNC at mapapabayaan nila si Doming Kite na nakakabuo na paunti-unti. By the way, dalawa na ang item niya na Corrosion Sight plus the Windtalker. Mabilis to. Mas mabilis ang power spike dito ni Doming Kite kung ikukumpara doon sa isang laro kanina. And sa totoo lang, hindi nga niya kailangan lumaban kasi bilang lang yung makakaabot sa kanya. Kung walang flicker si Chakno, hindi niya kailangan isipin yung pwesto niya masyado. Nagsasama-sama na naman dito ang TNC. Maagang pagsasama-sama. Pero nasasamantala ito ng Aurora. Nakita natin doon sa may top lane na nakakuha naman ng kill ng TNC pero nakabasag na Torres sa ibaba. And sisikip yung mapa dito ng TNC. At pwedeng samantalahin ng Aurora ang pagkakataon. Lalo na, 25 seconds ay mabubuhay na yung malaking objektiba. And looking at our Infinix in-game equipment, no, makikita natin na may blade armor na rin na hawak yung Fredrin. This time around, Aurora Gaming naman ang magmamadali na mag-blade armor para ma-mitigate yung damage ang gagaling kay Lancy. At ang masakit dito for TNC Pro Team, hindi pa nga nakukuha ni Lancy yung power spike na gusto niyang makuha. Currently 0-2-0, may pangontra na agad si Demon Kite doon sa kabila. And I think at some point, 2K, kahit na kung tutuusin medyo maliit lang to na gold lead, there is still a significant advantage para sa Aurora kasi sila ngayon ang may hawak nung Lord Pit. Trimar sinusubukang ipilit yung kanyang sarili pero nakita niya ng alhaki na kagad yung Lord. Kita si Zaida dito. And nagdadalawang isip din siya kasi my goodness! Nagamit yung underground Pero si Edward, hindi talaga tumitingin. Instead, gusto nang bawian ni Chakno pero hindi na hit yung Torre. That is still gonna be safe in the end. Si Benny Cutie na naman mawawala. Doming Kite raining on them once again. Zaida is gonna be escaping. Lancy kasama niya. Trimar mamamataan sa kamay ng Aurora. It's 2 for the price of none. The Northern Lights are taking the spotlight. Then nagkagulo-gulo na yung mga nangyari at nailamang ito ng Aurora. Nagkahiwa-hiwalay ang TNC and Aurora at nakalamang sa mga micro ang side ng Northern Lights. Nahanap ni Edward si Chakno, which meant na wala talagang real sort of crowd control or form of crowd control ng TNC Pro Team in that entire fight. And sadly, hindi napigilan yung Fredrin sa pagkuha ng Lord na iyon. Dahil dyan, Aurora Gaming nagkaroon ng winning team fight as well around their purple buff. Again, with the combo ng Badang pati na rin ng Eve. Okay, atras muna sila
nila dito. And si Doming kahit hanggang ngayon, though wala pa naman siyang death at kills na nakukuha, nakakatakot pa rin ito, pre. Sapat yung damage na naibibigay niya. Hindi man siya nakakasecure, pero yung mga kasama niya, kasi si Yue dito, pre, 3-0 in 1 na. Oo, tsaka may flicker pa dito si Light. Anytime na available yung RWM plus yung flicker play dito kasi kay Badang ay kailangan talagang mag-ingat ng TNC Pro Team. And kahit gaano katapang yung HP ni Trimar, Aray. ko, nararamdaman niya tumatagos to the bones. But the question is, will they be able to at least avoid the onslaught na ibibitaw sa kanila ng Aurora? May conceal na silang ginamit, pero yung RWM ay wala naman masyadong tatamaan. Si Benny Cutie nandun sa may pinakailalim. And that is gonna be Saida and Benny Cutie going down. 3 more. Blunder for TNC. An attack naman na magagaling sa Aurora as they try to finish this off in one full swing. 3v5. Ano mangyayari ngayon? Minamadali na nila ito pero didesisyonan ng Aurora Gaming na kalmahan pa. Meron pa silang next wave sa top and sa mid. Ang dami ng minions sa may bandang itaas at ready na ang kanila sila na tapusin ito Med si Light sumapak lang ng konti. Merong stuns na manggagaling kay Lancy. But that is another inhibitor na nawala sa kamay ng TNC as Aurora's trying to push this off. Medyo low na yung iba sa mga members, which is why they'll back away. Nakita nila si Benny Cutie nag-respawn na agad, but they got more than what they wanted. Okay, buhay na dito ang kompletong miyembro ng TNC Pro Team. Pero men, ang hirap nito. Paano makakabawi ang TNC dahil sa pangsasagasa ng Aurora? Before we go back, pumunta muna tayo doon sa naging play ng TNC Pro Team. Sinubukan nilang dumepensa, pumasok doon si Benny Cutie. Yun ata yung pinaka nagulat ako. Kasi even if you have a vengeance, lamang ng 5,000, 4,000 during that time, yung Aurora Gaming at sapat talaga yung damage para ma-burst siya. Pakiramdam ko nagkaroon ng miscalculation sa part ng TNC Pro Team kaya nabigla din sila sa damage na mababato. All that time, akala ko may Winter's Crown na hawak yung CC pero sadly, wala pa during that time. At going naman dun sa tinanong mo, Burrito, ang kailangan gawin talagang TNC Pro Team dito ay may mahuli bago mag-start yung objective nang hindi matutuloy into a team fight. Dahil sadly for TNC Pro Team right now, hindi nila afford na magkaroon ng 5v5 na patas against Aurora Gaming. Oo nga, no? So, kailangan nila mag--1 dito. And so far, wala pa tayo nakikita connection na mula dito kay Changno doon sa kanyang mga Bloody Hunt. And ready din kasi doon sa mga box na siniset dito ang TNC dahil nga doon sa real world manipulation. Pero ngayon ay kinakalmahan nila kalahati yung boys. Si Trimar lang mga nagpapakita. May slow push. Actually, may wave na paparating doon sa may top lane, which is madali lang naman para dito sa Aurora. Kaya lang ang problema kasi torn sila doon sa ibaba at sa gitna. At magre-react na sila at makikita ito ng Aurora. Pero mo, previous fighter, sinimula na kagad itong si Edward pero makakaibos naman si Zaida. The question is, will he be able to escape instead? Medyo lalayo na lang na paunti-unti si Trimar. Ang kanilang nahuli. Instead, nakatake na lang sila. Light na naman mamamatay si Chakno. Hindi na siya makakahook pa pero may RWM na ibibitaw. Chakno uses his flicker to be able to escape. At 5 at sa Aurora ang nandito sa Lord Pit. At kailangan pang dumipensa sa baba ng TNC Pro Team. And essentially, this is a free lord para sa side ng Aurora Gaming. Napakaganda ng pinakita nilang pagzo-zone out doon. If may example ng magandang control ng box sa laro ng MLBB, panoorin nyo ang Aurora versus TNC ng game number 2. Men, gamit na gamit talaga ng Aurora, no? And yung advantage na meron itong expanding rivers ay talagang sulit na sulit nila. Iisipin mo yun na parang design, nabanggit natin pag-usapan natin, parang design itong mapa na ito para sa Aurora Gaming at talaga nagagamit nila. Magiging problema na lamang dito para sa TNC. Paano nila didepensahan? Sinisimulan na ni Zaida na kahit papano ay itulak yung bandang ibaba para hindi na nila problemahin ito. Kaya lang kasi Lord pa rin at wala na silang base na kakapitan. Doon yung top pero yung bottom at mid ay tila na wala na in terms of the inhibitors. Kailangan makabalik ni Zaidan. That's exactly what he's gonna do. Basag ang itaas. Andito pa rin yung Lord. Will there be enough at least this alignment para sa side ng TNC para makapalag sila ng paunti-unti? Trimar trying to take away the damage. Walang tatamaan yung Phantom Execution and the third rose as well. But then a stun si Trimar. And that is gonna be a Winter Crown. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. Natapat na naman sila sa ring. Pero ding-ding-ding-ding-ding. They want to end this once and for all. And Aurora's locking in the face. Kumakapit pa si Benny, Trimar at si Lancy. But they can't do anything for the streak. The streak continues. Aurora gets the top seed of Season 16. My, oh my! Napakaganda at napakalinis na aksyon ang ibinigay ng Aurora Gaming. Kanina'y naghahanap tayo ng magiging solusyon ng TNC. Pero sabi ng Aurora, walang solusyon sa aming dominasyon. Aurora Gaming takes the win. And not just that,
nakuha na nga rin nila ang top seed dito sa ating playoffs or upper bracket secured. And that will mean na yung sinasabi ng mga tao na baka ma-first round exit, baka malason ay imposible na dahil may baon na agimat ang Aurora Gaming papasok ng playoffs. Men, kung baon at agimat ay kailangan na mailatag na ng TNC Pro Team. By the way, palakpakan natin ang Phoenix Army at ang TNC Pro Team sa kanilang performance na ipinakita. Pero para malaman ng mga nangyari doon sa luno na yun, pasa natin sa stage para sa Aurora Gaming. Top seed secured for the Auroras. Give it up for your winners, Aurora Gaming! Boys, congratulations to you. First of all, congratulations sa inyo and top seed secured na nga kayo after this match at tuloy-tuloy pa rin ang inyong winning streak pagkatapos ng napakaraming linggo. Nararamdaman mo na ba ngayon na kaya nyo nang kunin ang championship and first ever MPL championship mo if ever? Depende po kung magiging consistent kami sa games namin tsaka yung mamimaintain namin yung disiplina namin. Nasaan ngayon yung confidence level na meron ng team nyo? Yung ko eh. Yung na. Ikaw, Light, para sa'yo, ano na yung confidence level nyo na kaya nang kunin ang championship this time? Hindi po namin alam, basta gawin na lang po namin yung best namin para makapag-champion. So ngayon, wala pa kayong confidence na kuhang-kuha nyo na talaga yung championship. You're just doing your best and nakikita namin na it translates to your game. Kumusta naman yung bonding nyo outside of MPL Arena? Kasi sobrang serious mode talaga kayo pag nakikita namin kayo naglalaro eh. Goods na goods naman. Yan, lagi kaming... Parang hindi naniniwala ang ating mga super fans. Paano ba yung goods na bonding ng Aurora Gaming? Lagi naman magkasama, tas nag-uusap, tas nagbabanding, ganun. Sino ba ang pinakamasayahin sa members? Si Edward. Si Yue. Ikaw daw pala, Yue. Ano ba yung mga banding nyo? Bakit ganito kalakas ang team nyo? Banding namin, ano ba? Siguro puro biruan, kalokohan, ano ba? Mga card games, tsaka siguro, ano ba? Yun lang ata. Gusto namin makita yan, yung mga banding nyo outside. Pero gusto kong kausapin ngayon si Coach Dex. Coach, after 3 seasons as Aurora Gaming, since season 14, ano ba yung pagkakaiba ng team na to before and now? Chill life. Joke lang. Tama naman. Oo, tama naman, Coach. Siguro yung mga natutunan talaga namin sa season 14 and season 15, sobrang laki factor niya, and yung naging part din kami ng EWC, dami rin kasi namin natutunan doon and nadala namin ngayong season. Ayun siguro. And we see now that you are stronger than ever. Isa pang nagpapalakas sa inyo ay yung mga fans. Edward, alam kong napakaraming nagsisigawan na para sa inyo. What can you say sa lahat ng Auroras na nandito ngayon sa MPL Arena? Take it, Edward. It's your time. Ayan, thank you sa mga sumusuporta sa amin, and sa mga pumupunta and sa team bahay. Maraming salamat sa suporta, and yan, shoutout sa Infinix, Matt Salab G. Iba talaga ang karisma ng isang Edward. Once again, give it up for your winners, Aurora Gaming! Tuloy-tuloy pa rin ang win streak, and again, top seed secured para sa Aurora Gaming. Now, let's see kung ano nga bang masasabi ng ating mga casters sa Maxed Out Series against TNC Pro Team. Match love din, Aurora Gaming, dahil hindi tumagos ang
TNC Pro Team at pass daw sa mga peke. Doon na tayo sa tunay. Doon tayo sa mga day ones. Siyempre, yung mga kasama natin sa paglipad ng eroplano, hindi na siguro malayo, no? Para sa mga finalists natin na in the future ay lilipad talaga sa eroplano at di na malayo para sa MVP na si Light. At ito ang ating pinakaunang roamer, ha? Pinakauna nating roamer na mag-MVP ngayong araw na ito sa game number 3. Light on this badang performance. Kung kailan hindi tinitipid yung mga flicker, yung pa yung mga flicker na game winning. Oh, at saka nakita natin ng mga, sabihin natin ng early portions, hindi pa natin masyadong napapansin. Oo. Pero kasi nakaka-counter nung puncture, nakaka-counter ng sapak ng badang yung puncture. So, nare-reset yung puncture at nagiging problema ito para kay Saida. Mamaya makikita natin yan sa mga final moments sa larong ito. Pero yung early game na performance ni Light Oo. dito, ang dami niya mga pagharang. And ito ay namamaximize at nakakapitalize talaga ng Aurora eh. Oh, isa talaga sa mga pinakasimpleng way para i-describe yung nangyari sa laban na to ay for the side of TNC Pro Team, ang iisang win condition nila dito ay maging sapat ang kanilang burst damage with that Franco composition and bank on the fact na may tumamang mga hook na crucial. I think a good comparison to this would be the Falcons game kung saan naglaro ng Franco si Ogwen na tumama ng maraming beses yung mga hook on crucial targets na nakakasira ng tempo. Yun ang goal ng TNC Pro Team, sirain yung tempo ng Aurora Gaming. Sadly, ang nangyari dito ay Aurora nakahanap sila ng paraan na hindi magkakaroon ng losing trade. Yes, mababawasan tayo ng isa. At some point in the early to the mid game ay naging sapat ang damage ng TNC Pro Team sa Lancelot and everyone else na makahanap ng targets. Literal fumi-flicker na si Chakto. But Aurora Gaming on the other hand, bukod sa nabigyan ng libreng pagpupush si Domeng kahit sa kanyang lane, ay nabigyan din ng napakagandang team fighting or even skirmishes ang Aurora dahil na rin sa ginawa ng ating Game 3 MVP na si Light on his badang. At tanda natin, lahat ng yan ay supplemented ng isang Eve na hawak ni Yue. Regardless kung may mahuli o sabihin nating makatangke ng damage dito si Demon, kahit literal bonus na lang yun sa dami at gaano kaganda na ginawa ng mga plays dito ni Yue at Light. You know, to make it quite a little bit more simple, parang nag-jaywalking yung TNC. Tapos nilagyan ng barikada ni Light, nilagyan pa ng humps ni Yue. So I think at that point, napakaraming sagabal dun sa gustong gawin na rotation ng TNC. And a continuous thought has always been Franco being a walking winning condition. Winning pag tumatama yung mga hook. But then pag hindi, it makes it so difficult para sa TNC na makapag-engage considering na yun lang yung kanilang paraan para makapag-initiate. Sure, meron tayong traction pulse, meron pa tayong ibang mga vision check galing kay Trinmar. But again, there's not an innate crowd control setting para sa kupunan ng TNC para maipalag nila at makapag-dish out si Zaida ng Ben and Benecuti ng damage. Yun nga eh. Tsaka, kumbaga nagsilbing daw, ito yung sinasabi ko pagka mga Franco, mga Selena, double-edged sword to eh. Kapag hindi tumama yung Iron Hook, ano nga antayin mo? Yung dabog na lang, di ba? Bloody Hunt, yun na lang ang aasahan mo. At hindi nga pumubor ito sa TNC Pro Team. Which, by the way, nakuha din ng Aurora lahat ng mga objektiba dito sa larong ito at nagre-reflect nga dito sa ating Big Four para sa game number 3 na ang ating wingman na si Demon Kite at si Yue para naman dito sa carry at ating BPI race guy, pre. Parang ngayon lang ako nakakita ng iba-iba. Oo, iba-iba. Halo-halo. Oh, iba-iba. Halo-halo sila dito. Of course, nabanggit mo na natin BPI Rich kaya na si Domeng Kite on this 1-1 performance. Hindi siya masyado nakapag-double lane dito. Napigilan ito ng TNC Pro Team. Pero ang nabigay naman ng side ng Aurora Gaming kay Domeng Kite this time around ay yung ang libre siyang nakakapag-push. Cross-map trades na lamang sila. Kasi ang nangyayari, first tier turret lamang ang nakukuha ng TNC Pro Team. Meanwhile, sila Domeng Kite palalim na ng palalim, which gave Aurora even more advantage sa